The Pod Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister ulit. CR tayo, let's go! Yay! 101! 101. So ito na nga. Meron lang akong Reklamador! Ano reklamo mo, Jeline? bilang tambay ng Chika PH. Sa Reddit to, no? Share ko lang. Kasi lately, nagkaroon ng thread about two comedians. So, huwag natin i-blind item. Yung isa tungkol kay Red, tapos yung isa tungkol kay Alex. So, ayun, yung kay Red, in-address naman na niya in a Facebook post. Pero ang reklamo ko lang, guys, nanahimik ako, nadamay ako doon. Ano sabi? Pero nag-comment na parang, kasi maraming nagko-comment nga na hindi maganda yung sa Netflix special ni Red, yung parang hindi nila nagustuhan. Tapos talagang nag-aala na sila, nag-mob mentality na, oo nga, not funny, yung mga local stand-up, ganyan-ganyan. Tapos bigla may nag-comment doon, ako nga, nag-cringe pa rin ako hanggang ngayon dun sa nag-joke about sa dinosaur, ganyan. Kasi funny naman sana, kaso wala siyang facial expression. Ito facial expression, kita mo. Gagi, hindi yata video episode to. Hindi pa. Sayang. So, hindi pa rin niya makikita yung expression, Jeline. Lalabas na lang natin sa... So, wala ka pa rin facial expression. Hindi, labas na lang natin yung part na yun sa Facebook page natin. Ito, facial expression. Pero parang comment na ganyan, they don't know anything much about comedy, stand-up comedy particularly. Kasi deadpan yung execution mo dun eh. Oo. Thank you, D. Hindi ko na kailangan explain yung sarili ko. Nag-gets mo siya, deadpan. Parang ganun nga rin gusto ko i-comment. Kaso, ayoko nang mag-engage. Parang ang defensive ng dating. Hindi na kailangan pansinin kasi yung mga ganyan eh. Yeah. Ang dami mga nagko-comment nga, maski din sa Tom Brady Comedy Roast. Na, bakit daw panay mura, tapos ang racist daw ng ibang comment, tapos lagi lang naman daw sila about mga dick jokes, ang dami, tapos to think live pag ginawa ng Netflix. Reklamo yung mga tao. So yung mga non-comedy fans, sila usually maraming sinasabi pag ganyan. Oo. Oo nga. Kumbaga parang, bakit nagmamatter yung mga comments ng mga to? Hindi naman talaga sila nanonood ng live comedy. Kumbaga parang binabasa niyo, nga, si Jeline kasi nagbabasa talaga yan sa Hindi ko talaga matiis yung curiosity ko. I wish. Ako naman, kumbaga parang mas madali sa akin na i-deadma yung ganyan. Kaya parang, ewan ko, parang siguro sa peace of mind or won't hurt you. Oo. Sabi Pero yun nga. Jeannie dati, what you don't know won't hurt you. Oo. Pero yun nga, may mga friends tayong katulad ni Jeline na isi-screenshot niya. So, mababasa din natin. So, Jeline, sa Chika PH yun, hindi sa Cool Pals Group. And then, Chika PH talaga. Alex. Wow. So, ibig sabihin, matunog talaga din sila and overall. Kaya nga, yun nga, baka nga tapping those who are non-comedy fans. Yikes. At least, diba, mainstream kasi yung Chika PH talagang mga showbiz. Mga Alden, mga Katniel, yung mga topic niyan. So, biglang may Red Oliero. How did you find it? Should we talk about it also? Red's special? O wag na? Hindi na, kumbaga parang as general, sa na lang tungkol sa mga nagko-comment or yung mga, basta. Ang lang kasi dun sa thread na yun, puro siya hindi siya constructive. Alam mo yun? Kasi, tas hindi nila ine-elaborate. Yung parang sabihin na nila, cringe. O kaya, not funny for me. Oo. Puro ganun lang. May tanong ako, kayo ba,
pag may pakiramdam kayong ganon, i-comment nyo pa ba yun? Kapatulan? Yung, no. Like, kunwari, ikaw yung nakakaramdam na hindi naman siya As a nakakatawa. fan. Oo. Sa fan. Iko-comment mo pa ba yun? Di na. Ano ba yung sa Reddit? May point system ba doon pag may comment ka? Oo. Pag Oo. maraming Kaya nag-agree siguro. sa'yo. Oo. Kaya, pati doon sa nag-agree. Pati yung mismo nag-type ng comment na, I agree. May point Actually, yan. supposedly, yung upvote system ng Reddit, hindi siya ganon. I-upvote mo siya kapag maganda yung contribution niya sa conversation. Halimbawa, in-expound niya yung opinion niya, ganon. Maganda yung argument niya. Tapos ida-downvote mo siya kapag walang kwenta yung opinion niya. Kaso ang nangyayari nga, upvote kapag agree, downvote pag disagree. That's so confusing. Alright. May mga tao kasi talagang who dwell yung sa mga things na kinakaasaran nila. Kaya madaming gumagawa ng contents to shock people hanggang sa maasar na sila. Kasi may daming may gusto mag-react sa mga ganung contents, 'di ba? Like, kumbaga parang na-addict sila sa feeling na yung naiinis sila. Kasi madaling i-feed yung feeling ng inis. Oo. So kapag shinare mo sa ibang tao na naiinis din sa ganun, mag-a-agree sila agad sa'yo. Tapos mas madali siyang pag-usapan, mas madali silang mag-apiran na oo nga, hindi siya hindi siya nakakatawa. Di ba? Yung mga ganun. Kumbaga parang release na rin kasi nila ng aggression, lahat ng aggression nila sa buhay nila. Doon nila rin-release lahat. Lalo na kapag hindi nakikita yung pangalan nila, hindi rin nakikita yung mukha nila. So kumbaga pag dinump nila yung asar nila doon, okay na sila. Para siyang therapy din sa kanila. O tsaka diba, tinan mo yung Reddit, parang mostly nang nababasa mo doon, puro negative. Negative. Kasi, diba, kaya nga diba sabi, yung mga nasa Reddit daw mga iyakin. Boy, Amin. Yes na yan. Uy, may mga magaganda namang sub doon. Depende sa sub. pero yung mga nagtitrending nga, yung kung ano yung negative, kung ano yung binabash. Kaya nga diba, pagka minsan sinabi, uy, nasa Reddit ka na, ang thinking mo agad, binabash ka or something. Diba? Something negative. Mm-mm. Ano ba kasi yung negative na nalaman natin tungkol sa Lady Bosses dyan? Pag-usapan mo yan? Hindi naman. Parang sinasabi lang nila na karaniwan na nakikinig sa ating mga boys kasi hindi daw tayo masyadong relatable to women. Yun lang naman. Mm-mm. Kasi sometimes we sound too alpha female. Yung parang hindi ako ganun eh. Mm-mm. Parang hindi nakaka-relate yung ibang babae. Mm-mm. Kasi itong Lady Bosses naman, ginawa naman natin to para to express ourselves. Kumbaga ginawa natin to share our lifestyle with other people na with the same lifestyle as ours. Kung hindi nyo gusto yung ginagawa or sinasabi namin, then this podcast is not for you. Yeah. 'Di ba? Kasi kung madami naman na naniniwala sa amin, tapos mag-isa ka lang or there are a few of you na sinasabing ayaw mo sa amin, then okay lang naman sa amin kasi we cannot change ourselves just to please other people. Kasi in the long run, hindi namin masusustain yung pleasing other people yung being not ourselves. Kumbaga parang ang hirap nun, hindi mararamdaman ng mga tao na hindi kami totoo. Yun yung plastic. Hindi niyo mararamdaman ninyo na hindi na kami totoo kasi in the long run parang makikita niyo na kung sino talaga kami. So might as well sa umpisa pa lang alam niyo na kung sino kami. Then kung pareho niyo kami, then stick with us. Kung hindi talaga, then find other podcasts to listen to. Na hindi ko lang matanggap or na ba't kailangan pang kasi hindi naman about us yung anong tawag doon? Hindi naman about us yung thread na yun, di ba? Tapos biglang siningit niya, hey, Lady Bosses, ganito, ganyan. Okay. Pero na-appreciate ko yung post na yun kasi yung original poster, sinabi niya na parang medyo hindi daw yung energy natin sa mga latest sa mga latest. Totoo naman kasi talagang yun yung time na manganganak si Diana, tas ako busy sa work, si Ki, ito din manganganak din. So parang ang hirap nating makahanap ng schedule, tas pag salang natin, medyo stressed pa tayo.
So, Ang para hirap- sa akin, nagamit ko yung ano na yun, yung comment na yun, na parang, okay, sige, wake up call yan, Jeline, kasi may mga nakikinig sa inyo. So, ayusin mo yun. Ayusin mo. Ayusin mo buhay mo. Ganyan. So, na-appreciate ko yung nag-post na yun. Ang hindi ko na-appreciate, yung mga nag-hate lang, tapos parang sinabihan pa tayo na, parang kasing yung, may comment na, ito yung opportunities mo to get better. Merong comment na parang, itigil nyo na yan. Parang ganon. Oo. Pero yun, Words, pero in plastic. oo. Ako na-appreciate ko kahit ayaw niya yung sa atin, pinapakinggan niya pa rin tayo. Noise. As background noise. Wait, yes. And thank you, nadadagdagan yung namin, yung retainers fee ba yan dun sa sa Spotify. Ayan. Ba't tahimik tong si Kay? Oo nga. Ang daming gusto nitong sabihin. Ikaw kasi, Jeline, sinasabi mo positive. Ito si GK, may gusto siya sabihin. May gusto siya sabihin eh. Ano yun? Alam mo, alam mo, sana pag magre-release, ang schedule ng release namin, Wednesday at Sabado. Wednesday, Saturday. Kaya yan din ang schedule mo ng paglinis ng banyo. Sabi kasi natin, tara, let's CR tayo. So, ayun. Tuloy, tinotoo niya, naglinis siya ng CR. So, silent Ito, treatment. ito ang episode Silent natin. treatment. So, Ano yun, Dee? minsan nag-unmute ako kasi may baby akong kasama. Umiiyak siya ngayon. Anyway, this episode is 101, right? So, somehow, we wanna also tap on comedy basics. Napanood niyo na yung Comedy Roast? Tom Brady Netflix. Kasi napag-usapan Oo. niyo na rin naman si Red sa Netflix eh. Oo, sige, Tom pag-usapan Brady's natin. Comedy Roast. How did you find it? Generally, natuwa ako. Kasi ang pinakamalakas na ang pinakamalakas na set doon yung kay Nikki. Babae, yeah. Oo, babae. Ang lakas talaga. Kumbaga parang ang lakas talaga. Standing Tsaka mas ovation. mga reviews din eh. Pinakamalakas nga, Nikki daw sinasabi nila. Oo. Tapos sa nakakatawa, ang pangbato sa kanya, usually ang babaw lang, parang whore, na yung... Or yung parang meron pa yung sabi niya, ang lakas ng set mo. Saan mo dinala yan all throughout your career? Si Kill Tony. Si Tony. Si Tony. Kasi naman yun eh, talagang roaster yan, yata talaga siya eh. Tsaka Tapos- kupal talaga yung personality niya. Oo. Persona niya. Pero kasi, Yeah. sinasabi naman, kung totoo naman, di ba, tatawanan mo lang eh. Actually, interview nga si Nikki kay Seth Meyer. Sabi niya, expected din niya na sasabihan siya ng whore, tapos you're not funny in some of your jokes, mga ganyan. Pero ang ayaw niya talaga na babatuhin sa kanya about her age. Kasi magpa-40 na daw siya. Aray po naman. Pamikurot daw sa kanya yun pagka pinag-usapan ng age niya. Talaga? Meron talaga yung magpapaano sa'yo eh, magpapanting yung tenga mo. Ikaw, tenga. Hindi. Accepted ko na yan. Na malaki yung tenga ko. Ako si Dumbo. Nagpanting yung tenga ni Jean, yung sinabihan siyang hindi regular na babae. Oo nga. Actually, alpha Pero female. actually same. Kasi parang, Sobrang hirap kaya. Babae ako, 7 days ako magkaroon ng mens. Pero totoo. Medyo nagpanting nga yung tenga ko doon. kasi parang tayo yung mga misfit, di ba? So parang hindi mga one of the boys talaga tayo. Yung parang medyo trauma din natin siya in a way. Yung hindi tayo makasabay sa mga regular. Regular na girls, no? Yung mga pechichismisan puro lalaki lang. Yung mga regular girls. Oo, nahirapan kaya ako mag-makeup, basta doon ako hirap na hirap maging girl talaga. Yung regular girl. Di pa, alpha ka lang, Jeannie eh. Parang si Sam J. Yung si Sam J, ang galing din niya. Alam mo kung ano ako,
kikay in the closet. Hindi pa ako lumalabas. Parang ganun. Lalabas na yan kapag na ako, mga 90 years old. Uy, pero alam mo, Jeannie, ko ano yung naabangan ko sa'yo? Yung magkakaroon ka ng fashion show. Tapos, lalabas ka sa huli. Parang, Suot ko lahat ng mga... Hindi, suot niya lang yung sling. Yung yung baby, yung baby, baby wrap. baby, Nakahubad. Nakahubad. Wala akong bra, wala akong panty. naka-baby wearing lang siya. Pero yun, hindi, di ba yun naman or kasi... siya yung nasa rap. Gagawin. Tapos binubuhat ako ng lahat ng mga kikay na babae, binubuhat nila ako. Pero yun, gano'n naman talaga sa fashion show, di ba? Yung mahilig yung designer mag-design or magpasuot sa mga ibang babae. Tapos sa bandang huli, naka-black lang, naka-simpleng t-shirt lang, parang gano'n. Yung mga dapat na gusto niyang suotin, sa iba niyang papasuot. Oo. Pero yun nga, so naka-block nga si Sam J. May balik na sa Netflix. Si Sarge. Si Sam J. Yun talaga one of the boys. Sam J. Nakamukha ni Aisha Seguera, nakamukha ni Chan Chan Konsing. Galing din niya. Oo, magaling siya. Magaling. Hindi ko lang masyadong gusto yung closing joke. Ang niya. haba ng closing joke niya. No? Oo, okay. Paborito ko yung sa strap-on. Oo. Yeah. Yung Hindi hindi dahil sinusuot namin, it makes it real. Ang ganda nun. Totoo, sobrang ganda nun. Yung statement na yun. Ang galing din ng play of words ng mga comedians. Ganda. So, ang smart. Maganda yung Ako sinabi naman- ni... Go. Sige. Go ahead. Okay. Ako proud ako kay Gronk. No, kasi buong lahat sila nilait-lait siya. Oo, na mukha siyang bobo, ganun. Tapos, nung set na niya, talagang pinatunayan niya na gago, hindi ako bobo, no? Hindi siya sure. Oo. Tapos talagang pinatawa niya yung mga tao. Tapos ina-announce pa niya na, I wrote that one. Oh. ina-announce pa niya na, I wrote this on the spot. Yeah, Di ba? I just thought about that. Ganda. Oo. Wait, yung kay Gronk, parang may shinare si Andrew Schultz. Kasi after ni Gronk, si Andrew Schultz, di ba? Oo. Tapos medyo nagwala si Gronk dun sa dulo ng ng set niya. Oo. May nasugatan daw doon sa audience. Oo, kasi tinapot niya yung shot glass. Oo, may Seryoso? may Oh my natalsikan ng God. shot glass, ng piece ng shot glass sa harap. So parang may commotion nung Oh my after ng gosh. set niya. Tapos sabi ni Andrew Schultz, sobrang galing ni Kevin Hart. Kasi parang after nung set ni Gronk, pinasettle niya muna lahat na hindi halata, di ba? Ay, Na tayo Ang galing. pinasettle niya muna, ganyan. Hinintay niyang makalabas yung ate, Oh ganyan. my gosh. Kaya pala pinipraise siya sino nga ito, yung Roastmaster. Si Kaya pala- Jeffrey Ross. Si Jeff Ross. Kaya pala pinipraise si Kevin Hart noon. Kaya, hindi ko rin nahalata eh. Yung, ba? yung ginawa ni Kevin Hart. Tsaka magaling kay Kevin Hart. He also laughs at other comedians' jokes. May Yeah. ibang comedian kasi na parang masyadong mataas na yung pride nila na they don't find anyone else funny. Si Kevin, tawa siya ng tawa sa Oo. lahat. Di ba? Mas Tayo nga siya ng tayo eh. Hindi naman. Hindi kasi siya Hindi halata. Siya tumayo kaya nga. Kasi ang tatangkad ng mga kasama niya. Nakakatawa siya. Which, in-award siya recently, Mark Twain Award for American Humor. Pero mo na unahan niya si Chris Rock na magka-award. Okay lang yun. Feeling ko magkakaibigan naman mga yan. Susunod na yun, no, si Chris Okay. Rock. Kay para ka ulit, estudyante, di mo ginawa yung homework mo. Oo. Gago, wala kasi ako Netflix. Hindi ka man lang yung bago yung klase. Pansin, Jeline niya. Pinansin mo. Kung ano na ang ginagawa niya, inom ako tubig, inom ako vitamins. At least nakainom ka ng vitamins. Ano, hindi naman Sana hindi namin sinuspoil sa iyo. Pero Hindi, okay lang. Hindi ko naman sila kilala.
Uy, pero si Ben Affleck, nandun. Oh, sobrang Ben awkward. Hoy, si Ben Pangit, Affleck, napaka-awkward ng ano niya, ng set niya. Hindi, Yung parang kaya siya napilitan panoorin. lang pumunta doon. Ako tinapos ko eh. Tinapos ko. Madali. Late siya dumating, tapos parang umalis siya kagad. Oo, tapos ang galing kasi ni Kevin Hart, yung hinirit niya after kay Ben Affleck. Another white man humor. Sorry. Joke. Panay joke lang. Mas kasi Jimmy Carr nandun sa audience, diba? Oo. Ang galing. Sinabi niya na ang sama nung set ni Ben Affleck. Oo, Diba, sabi niya parang in-expect niya magiging maganda kasi actor eh. Pwede niya i-act out kahit hindi niya talaga joke. Kahit iba nagsulat, pwede niya gawin na nakakatawa, diba? So, feeling ko yung most of sinabi niya galing sa kanya yun eh. talaga, tingin mo siya nagsulat? So, dahil ang feeling pangit. ko, kasi hindi siya joke. Yung iba hindi joke. Kumbaga pa yung pakiramdam niya na parang, bakit niyo siya binabash? Siya yung pinakamagaling. Parang yun yung sinasabi. Di ba? Parang Di ba, Julie? Hindi ko kaya hindi ko kaya. Ini-skip ko siya. Parang yun. Parang ganun yung sinasabi niya. So parang nag-speech lang talaga siya. Oo. Pinore up. Para pala akong Redditor ulit nung sinabi ko yun. Hindi ko kaya. Sobrang nag-cringe ako. Skip it. Nag-cringe ako. Okay, Will It's Ferrell. not for me. Parang binalik mo yung dinosaur comment. Pero nararamdaman mo kung sino talaga yung stand-up comedian siya kasi yung mga actor lang, di ba? Kasi si Will Ferrell, he's a comedian but when he was doing stand-up, you would feel a little bit awkward about it also. Para it was Character siya. Character yung Kasi, ginawa mo kasi. Tsaka hindi Will Ferrell yung yung name niya doon. pala, oo. Kasi Giselle, paano niya pinapronounce? Basta something, parang nakakatawa siya. Sino yung favorite mo doon, Jeannie? May bilang yung tumayo na lang bigla sa audience na hindi mo akalain kasama siya sa roast. Tony Hinchcliffe. Oo, yung podcaster nga. Galing eh. So, hindi siya stand-up comedian. Galing nun, no? Gago. Yan. Redditors gayahin mo. Kahit Oo nga, galing nun. positive. yung joke niya about Bert na he's the king who looks like a Tiger King who only ate at Burger King. Diba yun yun? Yung parang panay king yung Yung kay, ginamit. Bert Kreischer. Oo, yung Bert Kreischer. Ang ganda ng pagkakabato niya nun. Tsaka ang ganda ng pagkakasulat. Tsaka sobrang confident niya. Ang galing. Gusto ko maging ganun. Hindi kagaya niya. Gusto ko maging sobrang confident sa stage na hindi halata yung mga hindi nakakatawang punchlines. 'Di ba may ganun? Yung sa sobrang confident mo, hindi nila alam kung punchline ba yun or talagang bridge lang siya papunta sa joke. Parang Nikki, ganun yung nagawa niya. Parang, pero hinihintay niya, kunyari hindi niya alam yung sasabihin niya, pero yun na yung punchline eh. Kasunod na yun. Parang he was trying to make it very casual na, pero yun na yung punchline. Oo. Ang ganda ng delivery ni Nikki doon. Grabe. Ganda. Yung timing niya, no? Oo, Di ba okay. Oo nga, na-appreciate ko talaga yun eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Lalo na kayo, Jeannie, Jeline, for those who were able to do roast, comedy roast, battle queen patong si Jeline. Nanalo ka sa first comedy roast sa Comedy Manila. Ay naman, technically it wasn't the first, no? Jeannie. Hindi. Pero first female to win it. Oo. Nag-roast na kami nung panahon na naka-roast ko pa nga sila, sila Bale Andre. pang ilan na yung recent na roast?
Pang ilang competition? Madami na. Pang siguro 4 or 5 na yun. Sino na nanalo? Yung mga previous ones? Hindi ko na nga alam eh. Maika, di ba nanalo siya? Maika. Nanalo pa si Maika? Parang, hindi ko alam. Sabi Basta niya daw, pagkatapos oo eh. ko, sige, kwento niya yan eh. Sabi niya yun eh. That's just truth. Nakakaasar. Gago. Sige na, kwento mo yan. Gago. Sige, sabi mo eh. Pero feeling ko, kasi sa ano naman sa material ni Maika, kayang-kaya niya mag-roast ng Kaya kahit niya, sino. oo. Di ba? Yun nga lang yung mga jokes niya, yung mga, ganun na talaga, crowd work lang eh. Wala ka. Maririnig niya to, hindi niya. Pero magaling si Maika. Magaling siya sa hosting, sa crowd work. Magaling siya manggago yun siya. Oo, magaling siya. Magaling siya Diba? manggago. Pero ang kahit nga yung kwentuhan lang, tangina maiinis ka sa kanya eh. Pero ang ayaw ko sa kanya, pag ginago mo siya, parang dinadamdam niya ng konti. Bakla. Hindi. Dinadamdam niya ng konti, pero kaya kanya pa rin balikan. Yeah. Oo. Nakakatakot yung mga ganyan. Feeling ko yung mga comedians, parang yun yung pag face to face pag harapan. Pag sinabihan mo ng something na nakakasakit sa kanila, parang humanda ka, gago, parang gano'n. Imposible hindi ka babalikan ng mas masakit. Oo. Saka dapat, siyempre, hindi, at saka dapat, Harapan. ready ka din dapat tanggapin kasi may binato ka eh. Oo. Correct. Oo. May balik Tsaka, na dapat harapan, hindi ka nagtatago dun sa Reddit name mo. Babalik talaga sa edit. Doon sa Tom Brady Rose daw, si Kim Kardashian, yung sa live performance, may mga nag-boo daw sa kanya. Tapos in-edit mo na Netflix. Nabasa mo rin yan, Jeline? Oo, meron. Napanood ko pa yung Boom. Pero hindi ba siya pinanood na live? Ba't siya binu? Ano nga ba yun? Siguro baka kasi hindi na-expect na nandun siya. Parang wala naman talaga siya kinalaman dun. Ba't nga siya nandun? Iniisip ko nga kung si Tom Brady ang naging ex niya eh. Hindi pala yung player. Di ba may player siya na puti na naging ex? Or basketball NFL? player yun? Baka basketball. More basketball yung mga ex. Hindi ko alam kung joke, pero sabi kasi yung mga nanonood daw ng NFL, mga Taylor Swift fans. Kasi di ba taga-NFL yung yung shota ni Taylor Swift. So bakit magkaaway ba sila ni Kim? Oo, sinulatan pa nga siya ng kanta ni Taylor eh. Ganun Di ba ba kasi yun? si Kanye Oh, yeah. umakyat na. Yung itim. Kanye West na. She doesn't deserve this. Oh, Yung dapat daw si Beyonce yung nanalo, yung parang ganon. Now I get it. Yeah. Hindi ko alam kung joke yun kasi Binusy. Nga. Kasi I don't see any reason why people would boo her. Pero maganda yung joke niya. Kung sino man nagsagot talaga? na yung Tom Brady reminds me of my stepdad. Ex-athlete, high cheekbones, and silky hair. Di ba? Joke niya eh. Si Caitlyn. Oo, si Caitlyn Jenner. Si Bruce. Si Bruce na. Uy, that's dead naming. Makaisal ka sa Reddit, G. May ganyan? Totoo ba yan? Oo, huwag mo na tatawagin yung mga terms na yung Hoy, name nila. yung dating name nila? Oo. Bakit? It's dead naming. Basta, hindi ko ma-explain. Dead naming siya. Dead naming. Kasi dead na yung pangalan na yon. Parang ano lang yan nasa Bible. Sa Bible kasi. Pag hindi na ma-explain. Sa bagay, si Bibi nga Bibing Gandang Hari, ayaw naman pagpatawag na Rustum eh. Gusto. Talaga. Ganun. Sa Bible din kasi. Talaga, shucks, ang dami ko hindi nalalaman. Sige na nga, mag-Reddit ako under the name of Andy. Ay, gago ako talaga yun, no? Hindi nyo alam. Pinupush lang tayo ni Jeannie, guys. Oo. Pinupush ko lang kayo kasi namamatay na kayo eh. Hirapan na ako eh.
O, tingnan mo, bumalik si Jeline, bumalik yung bumalik yung enthusiasm niya dun sa sa pag-record, di ba? Oh, Pero ano pa nangyari dyan sa pinanood nyo? Pero ito may question ako Go. Nagka-Netflix special kayo. Tapos parang hindi maganda yung Guess that. Hindi. Actually, kay Red, maganda naman yung sa atin na proud tayo sa kanya, ganyan. Pero parang may certain portion ng internet people na ayaw sa kanya. Hindi ko yung Hindi mga naman hindi kasi nila tinapos yung nanonood show. yun. Oo, hindi. Una, hindi sila nanonood ng live stand-up comedy. Pangalawa, hindi nila tinapos yung show ni Red. Towards it started slow eh. Tapos yung mga jokes niya na mas malakas, parang nasa second half. So, feeling ko kaya negative feedback. Kasi 1 hour yan. Ang feeling ko kasi yung mga Pinoy, gusto nila punchline after punchline after punchline Right. after punchline. Ang 1 hour, ewan ko ito yung mga napapanood ko ng mga 1 hour, chill lang. Chill lang yung 1 hour eh. Like parang nagkukwento lang sila. Yung mga ganun ba? Kasi kumbaga, kung manunood ka ng 1 hour special, lalo na kapag live, aalamin mo talaga yung nangyari sa yung nangyari sa unang ng kwento niya. Kumbaga hindi mo ma-appreciate yung movie kapag hindi mo na napakinggan ay napanood yung simula. So parang ganun yan sa live, lalo na pag 1 hour. Kailangan mo siya panoorin ng buo para ma-appreciate mo. Correct, yeah. Yung iba siguro snippets lang ng ng 1 hour ang pinanood tapos sasabihin na hindi na maganda, parang ganun. Pero ewan ko, kanya-kanya naman yan eh. Kanya-kanyang subjective nga naman talaga. Yun naman sinabi ni Red doon sa post niya. Diba? Subjective ang comedy. Saka parang sa lahat naman, may mga bashers naman talaga. Oo. Pero pag ganyan, Jeannie, alam mo ba kung nabanggit ba ni Red sa inyo kung paano yung payout from Netflix? Is it per view? Ay, Number hindi ko of views? alam. Wala akong pakialam sa mga computation din. Nihirapan ako sa mga ganyan. Kasi pero kung dahil binili na ni Netflix yung video niya, yung 1 hour special niya, kumbaga done deal na. Kahit ilan ang nanood, kahit pangit yung feedback, wala, may kumita na siya eh. Oo yata. Oo, I think so. Okay. Hindi ko alam pero not definite yung answer ko. Hindi ko alam eh. Pero parang malaki din yung nilabas niya na pera, di ba? Tama ba? Okay, for the production cost. Oo. Hindi ko din alam. Kahit sila Ryan yung nag-produce. Kasi may studio pa, may Meron pang editing. Oo. Pero ang hinahabol na lang yata nila Red ngayon ay ratings, tama? Oo. Para kukuha ulit. Para maengganyo si Netflix kumuha pa ulit ng special. Gets. Okay. Para maka-Netflix, sila GB yan, sila James yan, sunod-sunod na yan, sila Victor yan. Pero hindi So- naman nakarely dun sa Netflix ni Red, yung sa mga Cool Pals. Parang kanya-kanya silang pitch. I guess so. Hindi nakarely sa rating ni Red. Yung magiging... Hindi ko alam na 1 hour. Parang sa naririnig ko kailangan, hindi, kung dadaanan yung dinaanan ni Red, like dadaanan yung kung sino yung nag-pitch para sa kanya sa Netflix, yun, yung mga ganon. Kung yun yung dadaanan, kailangan yung ratings talaga. Pero kung ipoproduce kunwari si GB, ipoproduce niya ng sarili, tas ipipitch niya ng diretso sa Netflix, yung mga ganon. Baka pwede yun. Hindi kailangan sa ratings ni Red. Okay. Yun ang pagkaintindi ko. Pero don't take my word for it. Baka mabash ako. Diyan yung tanong mo kung ano magiging feeling namin. Oo. Pag kunyari nag-1 hour. Wala pa nga akong 15-minute na type eh. 1 hour pa pabalik mga ito. Ikaw, Jeline, since natanong mo. Alam ko na yun, nabash na ako. Alam na niya yung feeling. Sakit actually nga. Kasi halimbawa, may nabasa rin ako sa Reddit nasabi, si Jeline lang ang pinaka nakakatawa doon. Hindi man nakakatawa yung iba doon. So sabi ko, nag-comment ako, sabi ko, we're not always trying to be funny in our podcast. Tapos nag-reply siya, actually napanood din ko na siya. Nabasa ko nga din yun.
Kasi sabi ko parang we're not always trying to be funny in our podcast. Sabi ko, try mo kami panoodin dun sa mga show namin na may mga guests kami talaga. Tapos sabi niya, oo, napanood ko na kayo. So, ouch. Medyo masakit. Huwag ka makipag-engage. Oo. Ako hindi din ako nag-reply kapag tungkol sa atin. Ganun. Parang ang hirap kasing basta. Buti na lang si Kay walang karma points. Ang ano nga lang. Hindi na post yung yung kino-comment ko. Ang ano nga lang, sa sobrang ayoko makipag-engage, parang natatakot na rin ako dahil nga sa Reddit madalas ako. Natatakot na rin ako sumagot sa Facebook, ganyan. Sa Facebook, positive naman yung mga... Hindi, nabash na rin ako sa Facebook. Hindi pala. Pero kung gusto ko lang sabihin sa mga listeners, alam niyo yung comedy, sobrang hirap niyan. Ang hirap magsulat ng joke. Kala nyo laging masaya, pero ang comedy ang isa sa mga reason kung bakit nade-depress ang komedyante, sa totoo lang. Tsaka yun nga, madami sa aming depressed. So, Huwag dyan ang gatungan. hindi naman, ako na-appreciate ko pagka yung comment parang mapupush ako to do better. Kaso may mga comment kasi talaga na parang ang point niya is huwag mo nang gawin yan. Yung medyo nakaka-discourage sa totoo lang. Kahit sabihin mong hindi ka affected, parang mapapa-question kayo, ba't ko nga ba ito ginagawa kung hindi natutuwa yung mga tao? Kaya wag ka na magbasa. Ayoko talaga magbasa. Tsaka mag-focus ka dun sa positive na may mga nakaka-appreciate naman. Correct. Yes, positivity. Yes. Yeah. Pero yung pinabasa ko sa akin, siguro yung kay GB. Yun talaga nagbabasa ako. Pero pag may negative na sobrang hindi siya constructive para sa kanya, hindi ko sasabihin sa kanya. Pero pag may negative na kaya pa niyang sagutin na nakakatawa, sasabihin ko sa kanya. Pero pag talagang hindi siya constructive, ayoko na sabihin. Pero tingin niyo ba, bilang babae, mas affected tayo pag may mga negative comments about us? Or lalaki yung mas egotistic? Good question. Sa akin siguro as a female, siguro depende sa sa cycle ng menstruation natin. Oo. Kasi kapag nabasa natin yan sa sa time na malapit na yung magka-mens or habang nagme-mens tayo, sobrang sobrang depressing yan. Sobrang nakakaasar. Pero kapag yung nasa cycle ka ng state of mind na okay ka, kaya mo basahin lahat yan. Yeah, true. Ako siguro depende kung sinong sinong mangbabash. Hindi, feeling ko kasi pagkagaling sa kapwa babae, parang mas nakaka-trigger siya. Kesa yung lalaki lang na feeling mo mema lang naman. Oo. Pwede mo pang sabihin yung lalaki na bitter ka lang, hindi kita type. O kaya, ang pangit mo ulit pa ng titi mo. Hindi ba yung mga Oo nga, parang mas hurtful pag sa babae rin. Lalo na parang this podcast is intended for women. And then, even for our type of humor or comedy, when we do stand-up, we're trying to capture women. So kung yung women din mismo yung may masamang masabi sa atin, parang mas masakit. Correct. Ako parang feeling ko, mas masakit, mas harsh din ng tao sa babae. Pag nambabash ng babae kaysa lalaki. Dahil hindi tayo pala away? Hindi tayo lalaban? Siguro. Tsaka parang laging binibring up yung kababae mong tao, ganyan. Ako yung nabash ako, ganun palagi, yung mga kababae mong tao, o kaya idadama yung ibang babae na parang, ganyan talaga yung mga babae, hindi talaga nakakatawa, ganyan, nakakaasar lang. Ayo. Madami kong ganun. Oo. Parang, ganyan din naman kasi tayo sa mga lalaki pag may nanloko. Oo, pare-pares talaga yung mga lalaki na yan. karma pala. Oo. Kaya alam mo ba, minsan meron akong mga gustong i-post na hindi ko ma-post. Dahil baka yun nga, baka sabihin nila, kababae mong tao, ba't ganyan ka magsalita? Katulad nung
friendship anniversary yun ni GB. Oo. Ano, may nag-ano doon? Hindi. Yung caption. Yung caption ko medyo ano siya. Yung caption ko medyo, ang tawag doon, filtered. Iba dapat yung caption mo, di ba? Oh, kasi baka, Gusto mo sabihin ko na dapat hindi na. hindi na. Ano pa? Yung Netflix, big deal siya na nilabas dahil it's the first live, not really first, pero nagla-live Netflix na, di ba? I mean, it was a live show. So it was a big deal also for them. For a 3-hour show na live siya all throughout. Sabi niya ng kapatid ko, why is it such a big deal? Sabi ng brother ko, dati naman live Eat Bulaga, live, di ba? Technically, live naman talaga dati lahat na show. Pero this time, walang antena. It was Wi-Fi and then no ads. Yun yung Tsaka, pinagba niya. Live siya and forever na siyang nandun. Right. Diba? Pero apparently, inedit din naman nila. Halimbawa, yung pagbuko kay Kim Kardashian, yung pagka bato nung ni Gronk nung shot glass na may na-injure pala. So, it's forever there but edited. Oo. So Sobrang yun. pressure nun, kung komedyante ka, tas live yung... Napanood ko si Cat Williams. Yung huli niyang special live siya. Live din yun? O Oo, kamusta? tas ang galing, nag-kill siya. Oo. Tingnan mo Magaling si si Cat prompter. Williams eh. Oo. May prompter? Galing. Ay, hindi ko alam kung may prompter. Pero siguro, kasi may part siya doon na parang may presentation. So siguro may ano rin siya. May fail-safe, kumbaga. Pero ang galing, parang doubling pressure na nasa Netflix ka, pressure pa na live siya. Oo. Pati kay Pero, Chris Rock pala, live. nakakatulong talaga yung prompter. Malaking bagay yun. Practice mo na yung Manila paper. Ayun. O, pass your papers na, Kay. Pass your papers. Zero na naman ako. Ano ba yan? Teacher! Teacher, do you think I did well? I think So mo lang. Kahit magpa-copy, ayaw nila, teacher. So mula sa kaboses ninyong nagma-Manila paper habang stand-up comedy, Jean Ilacay. Mula sa kabos yung A+, kung pagtambay sa Chika PH, ang gradean, Julie Cobillas. Mula sa kaboses niyong parang gusto na mag-comedy roast dahil kay Nikki Glacier. Thank you. Thank you. Thank you. Si D. Wala sa kaboses niyo, walang assignment for today's episode. Kay Asko kami ang Lazy Bosses! Sobrang nagdahak na ako. Ba't ako rin thank you? Labo. Sobrang lutang. Thank you. Thank you, Ricky. We know you're out there. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.